kasambahay, punong-puno ng kulay sa tagumpay ang ating mapapanood ngayon. At tiyak nahahanga kayo sa ating bidang Pinoy ngayon dahil ang public service ay nagmula sa kanyang puso. Tina Barasigan, ang inyong entrepenay. Magandang hapon, Tina. At makakadiscover tayo ng mga bagay na mga gamit natin sa paghahanap buhay. Ako po si Jonathan Silvestre, ang inyong katuwang sa pag-asenso. Kaya tara na, dito lang sa naiibang live program. Na bida sa negosyo at bida sa pag-asenso. Bidang Pinoy! Last week na show natin. Siyempre naman, napanood alam mo ako na-inspire ako dun sa aside dun sa Bidang Pinoy, siyempre, dun sa kay Manong Sendo. Yung maswerteng Pinoy. Dahil yung maswerteng Pinoy, dun ko medyo na-feel ko dahil ang liwanag ng kanyang pasasalamat, ng kanyang yung talagang pagtanggap. Yung appreciation niya sa ating Bidang Pinoy. Talagang naiyak siya sa sobrang tuwa dahil sa pagbibigay tulong ng ating Bidang Pinoy. At saka dito nakikita natin ngayon ng mga klase ng mga Bidang Pinoy. Tulad mo, di ba? Hindi naman kasi may kakala ang abilidad ng mga Pilipino pagdating sa talento, sa pagsusumika, pagtsatsaga, sa diskarte. Sa talagang iba, oo, number one. Tulad na lang ng ating Bidang Pinoy na si Mama Rosa at ang kanyang Red Kitchen. Nag-umpisa sa pagdi-deliver ng pack meal sa mga opisina ang ating Bidang Pinoy na si Mama Rosa. Dito, unti-unting nahasa ang kanyang talento sa pagluluto. Pero alam niyo ba na bata pa lang si Mama Rosa, ay talagang pangarap na niyang maging isang mahusay na cook. Nag-umpisa ako sa food business noong 2005. So actually, ang talagang work ko nun sa advertising. Since bata talaga ako, mahilig ako magluto eh. So winay ko kung ano ba talagang gusto ko, na-realize ko na gusto ko talaga i-pursue yung dream ko na magluto or anything connected sa food. So, noong 2005, nag-resign ako from advertising. Tapos, nag-start akong mag-pack lunch delivery. So, yung mga offices and schools na malapit doon sa bahay namin, doon ako nag-umpisa mag-deliver. Tapos, bali mga 2 years din siya nagtagal. And after that, parang winay ko na naman uli. Parang gusto ko talagang something new. Iba kasi bata pa lang ako, mahilig na ako manood talaga ng mga cooking shows, sobra, oo. Minsan pag nagluluto ang mommy ko or mga tito ko, talagang nanonood ako niyan. Ano pa lang siguro ako ng mga 7 years old. Talagang hindi ko, favorite ko yung Walk With Yan. At saka yung Sunday na Chinese cooking show. Kahit di ko naintindihan, papanoorin ko yan. Tapos ang trip na trip kong tambay yan, mga food court. Iniisa-isa ko yan. Hindi ako kakain. Titignan ko lang kung paano nila dinidisplay yung mga food. Ano pa lang ako nung siguro elementary, high school. So talagang nandun yung passion. Alam mo yun? Parang calling ko talaga na dito sa food business, magluto, ganyan. Mahirap ang pinagdaanan ng ating Bidang Pinoy. Nagtanong-tanong sa mga kaibigan tungkol sa food business sa kanyang papasukin. Suntok sa buwan ang kanyang ginawa dahil iniwan niya ang kanyang trabaho sa advertising world. Ako talaga kasi ang number one sa akin. Kung ano talaga yung gusto mo, sundin mo eh. Minsan kasi parang, parang napipilitan lang tayo sa isang bagay. Kasi kailangan ng, alam mo na, kailangan ng kumita, alam mo yun, pero wala sa puso eh. Ako kasi talaga talagang ginive up ko yung career ko sa advertising, malaki ang kita, pero deadma.
Kasi ito talaga yung gusto ko eh. Ang sa akin kasi kung talagang passion mo, talagang gusto mo, parang hindi mo na mapapansin yung kita mo eh. Alam mo yun? Talagang work ka lang ng work kasi gusto mo siya. Mas andun yung passion mo na pagbutihin yung trabaho mo. Kasi talagang parang, ano na yan eh, knowledge mo na yan sa sarili mo. Alam mo yun na mas ano ka, mas mapapabuti mo yung trabaho mo kung gusto mo talaga yung ginagawa mo. Kaya, ang advice ko lang, alamin nila kung ano talagang gusto nila. Hanapin nila kung ano talaga yung gusto nilang gawin sa buhay nila. Then from there, i-develop lang nila yon, diba? Mag-focus sila kung ano talaga yung gusto nila, i-develop nila. Eventually, alam mo, hindi mo mapapansin, money will just come along eh. Kahit hindi mo, hindi naman hindi mo ina-expect, diba? Pero, ayun, parang bigla na lang nandyan eh. Yung passion mo, plus yung kita mo ng konti, ayun. Taong 2007 na magdesisyon si Mama Rosa na tuluyan ng pasukin ng catering business. At sa pagtahak niya sa kanya mga pangarap, saring-saring problema naman ang dumating. Mga trials na nag-umpisa ako, sobrang dami. Then, umpisahan ko lang sa catering. Oh. So, nag-start ako without any parang budget or wala akong puhunan. Talagang from scratch. Yung first catering gig ko, which is 2007, ang natatandaan ko nung wala akong gamit. So, ang ginawa ko, kinausap ko yung mga mami ng kaibigan ko. Nanghiram ako ng 20 plates sa kanila, 20 bus sa isang mami ng friends ko. Hanggang sa, ayun, makabuo ako ng 100 pieces. Tapos yung first earning ko doon sa catering kong yon, yung 50%, yun yung pinangbili ko ng 50 pieces na plates. Ayun, so hanggang sa pag nagkakaroon ako ng catering, lagi yan, 50% ng kita ko or minsan nga 80% or 90% talagang binubuhos ko sa mga gamit. So, instead na magrenta ako kasi sobrang mahal magrent ng gamit during that time. Yung ginagawa ko, lahat ng earnings ko, doon ko binubuhos. Bumibili ako ng gamit. So, kahit nga pang load, minsan wala ako eh. Tapos sasabihin ng mga friends ko, di ba kumita ka sa catering? Alam mo yun, yung parang hindi ako ganun ka-liquid. Pero talagang lahat, binubuhos ko doon sa gamit. Talaga nagpupundar ako ng mga gamit. Gusto ko sana rin makatulong sa iba na gusto talaga magnegosyo. Yung gusto lang din mag-umpisa katulad ko, nag-umpisa sa wala. Sa mga problemang ito na dumaan, halos dumating din sa puntong itigil na niya ang kanyang pangarap. Subalit pagsisikap at lakas ng loob ang pinagpursigihan ng ating bidang Pinoy. Siyempre, ibang-iba. Kasi dati, wala. Parang, when it comes to cooking knowledge, medyo hindi pa ako ganun ka-bihasa nun eh. So ngayon, mahina yung loob ko noon, na mag-try ng mga, alam mo yun, mag-venture ng mga business. So ngayon, medyo mas naging confident ako. Siguro sa experience din eh. Lahat ng pinagdaanan ko, hindi natuturo yan sa any cooking school. Talagang hands-on, as in, experience lang. So ngayon, parang mas proud din ako in a way na ang lagi ko talagang tinitignan, nag-umpisa ako ng wala. As in, kahit 1,000 pesos wala. Talagang ginamit ko lang yung binayad sa akin na down payment. Doon lang talaga. Parang sa akin, feeling ko successful ako sa bagay na yun, sa punto na yun. Kasi parang ako first timer na magki-catering, walang alam. Tapos, naiahon ko siya na overcome ko yung ganong fear ko na paano kung pumalpak ako. Ano mo yun? So, ngayon mas mas confident, mas knowledgeable na dahil nag-aral na rin ako ng konti. Tapos, mas marami na ako nakakausap ngayon na medyo kilala sa food business. Iba yung feeling compare sa dati. Pero hindi ko siya siniset aside kung ano man yung experiences ko dati. Kasi parang yun yung tumulong sa akin para maging ganito ako ngayon, kung ano yung na-achieve ko ngayon. Mula sa pagtitiyaga ni Mama Rosa, nagbunga pa ito ng ibang negosyo. Mga client ko actually puro mga friends eh. Nag-umpisa ako sa mga kaibigan, hanggang sa nakahanap ko ng mga clients ko sa sarili.
Ayan, hanggang sa, ayun na, ano na siya, unti-unti na. Unti-unti na siyang nakilala. Ayun, so, tapos ngayong 2012 na, no? So, 5 years na yung Mama Rosa's Red Kitchen. Nag-isip na naman kami ng bagong idea. Kasi di ba yung competition sa market ngayon, grabe. So, ayun, nag-research ako sa internet, ano bang mga pwede namin idagdag na aside sa catering lang. So, nagpasok ako ng food cart, which is yung talagang original na, hindi siya franchise. As in, original from Mama Rosa's Red Kitchen. Meron kaming candy bar, meron kaming chocolate fondue, and of course, yung delivery pa rin namin. As in, food delivery, nandiyan pa din. Ngayon, sa tagumpay ni Mama Rosa, nais naman niya itong ibalik sa mga nangangailangan. Eh kasi ako rin naman naggaling sa wala. Nung time nga lang na yon, walang tumulong sa akin. Talagang sarili kong abilidad na lang ginamit ko. Siyempre gusto ko rin parang, give back to the community. Kung ano man yung binigay sa akin dati, di ba? I'm just giving it back. Para, tulong lang din. Ano naman sa Pilipinas, di ba? Medyo tayo. Gusto ko sana rin makatulong sa iba na gusto talaga magnegosyo. Yung gusto lang din mag-umpisa katulad ko, nag-umpisa sa wala. Tapos, unti-unti na naaangat yung sarili. Hello, Nanay. Magandang hapon po. Meron po kaming konting surpresa sa inyo. Ayun, pasok po tayo sa loob. Kami po yung may konting ibibigay po sa inyo. Bilang ako po yung nag-umpisa naman din sa wala. Gusto ko lang ibalik sana sa atin, sa inyo, yung konting blessing na natanggap namin for 5 years, no, sa Mama Rosa. So ito po, produkto na, ito rin po yung sa food cart namin. So ibibigay ko po yun sa inyo. Para po makapag-umpisa kayo ng negosyo nyo. Kahit maliit, doon naman po lahat nag-uumpisa eh. So, ayun po, ito may mga lalagyan na kayo. Ayan, pinipare ko na po. At saka mga produkto. Ang ano lang po namin sana, ipagpatuloy nyo ito, Nay. Kasi walang maliit, walang malaki sa pag-uumpisa ng negosyo. Din po yan na naibigay nyo sa amin at sa aking kapatid. Para po makatulong sa kanyang mga Nga po eh. Nang wala rin po at sana po niya po na. Oo, sana matuloy-tuloy lang niya yan. Tuloy-tuloy lang. Ayun, so ito po. Wala pong Tapos may konti po kaming abot lang din. Pang-umpisa lang din po. Salamat. Negosyo. Maraming salamat. Wala po yan. Partner, napanood mo naman yung ating programa ngayon. Nakita mo, iba na naman. Same thing, parang nagsimula na naman sa ibang direksyon na kanyang pinag-aralan. Oo, kasi nandun nga yung passion di ba, ni Mama Rosa para sa mga food. At saka syempre, nandun yung puso niya di ba? Tsaka, yung pagtulong talaga pag sinamahan mo ng merong tinatawag na sharing. Talaga. Ibang klase ang resulta, di ba? 2 thumbs up para kay Mama Rosa. Sana po ay marami pa po kayong matulungan ng mga kababayan nating mga nangangailangan. Maraming salamat po. Dito lang sa nag-iisang public service channel, UNTV. Ako po si Tina Marasigan ng New Entrepenay. At ako naman po si Jonathan Silvestre, ang katuwang sa pag-asenso. Hanggang sa muli natin pagbibigay ng public service dito sa programa Bida sa Negosyo at Bida sa Pag-asenso, Bidang Pinoy! Salamat naman tayo sa mga sponsors natin, mga bibigay sa atin ng tulong. Miss Diane Wong, ERW's Office and School Supplies, RNL Machine Shop. At syempre sa aking personal sponsor, The Nails Pa by Eliza. Yung sponsor ng jewelry.
Kyle Jewelry. Tapos, yung Pasangbahay Grill. Opo. Malapit na bubuksan yan. Soon. Para silbihan ng mga taong bayan na